bahay-bahay. So, pag meron ng Bible study na nakikita natin na gusto na yung makibahagi sa ministeryo, tingnan natin kung paano ito gagawin ni kapatid na Batsheba. Oh, Berna, ang aga mo yata para sa study natin ngayon. Siya, ate, oo, may nag-invite kasi sa amin mamaya sa dinner, kaya mas inagahan ko na pumunta sa inyo. Tukang mo na. Pato bene, Berna. Sige kasi wala naman akong gagawin. Oo nga pala, bukas lalabas ako sa service. Baka gusto mong sumama. Sige ate, sasama ako. Pero pwede bang ikaw na lang ang kasama ko ulit na maging partner ko? Kung minsan kasi parang gusto kong i-request na lang na ikaw yung kasama ko sa service para pag kinabahan ako, ikaw na lang yung haharap. Pero ginawa ko yung advice mo na manalangin muna. Epektibo pala, naramdaman ko yung tulong ng Diyos na Jehovah. Isa yan sa sikreto ng matutupay na pangangaral, Berna. Bago tayo mag-study ngayon, gusto mo pag-usapan muna natin ang isa pang paraan kung paano makapag-ipon ng lakas ng loob para mangaral. Oo ate, gusto ko ito. Okay, ito yung paghahanda. Matutulungan ka nito na magkaroon ng kumpiyansa sa sarili at maging masigla ka sa ministeryo sa pagbabahay-bahay kung paghahanda mo ito ng mabuti. Halimbawa, Berna, noong estudyante ka ba, di ba kapag nakapaghanda ka, nakapag-review ka, confident ka na sagutan yung test paper? Oo ate, mabilis nga akong matapos noon. Tama. Ganon din sa pagbabahay-bahay. Kung nakapaghanda ka, mas magiging matapang ka sa pangangaral, mababawasan yung chance mo na kabahan at ma-mental block at higit sa lahat, may de-deliver mo ng maayos yung presentasyon mo. Ganun ba ate? Paano ko naman ito gagawin? Mahalagang pag-isipan mo, Berna, yung connection ng isang paksa sa isa pang paksa. Okay, sige, mamili ka ng paksa. Gusto ko ate yung pag-asang pagkabuhay muli kasi kailan lang namatayan yung kapitbahay namin na kababata ko. Maganda yung paksang napili mo, Berna. Pero alam mo ba na karamihan, hirap silang tanggapin ng turo ng Biblia tungkol sa pagkabuhay muli dahil sa maling pinaniniwalaan nila tungkol sa kalagayan ng mga patay. Ano ang ibig mong sabihin natin, Ching? Pinaniniwalaan kasi ng karamihan na kapag namatay ang isang tao o mabuting tao, pupunta siya sa langit at doon makakasama niya na ang Diyos. Kaya hirap na silang tanggapin yung katotohanan at intindihin yung pagkabuhay muli dahil bakit mo nga naman pabababain dito sa lupa yung isa na may maganda ng kalagayan sa langit, di ba? Oo na. Kaya kung minsan, mas maganda na ituro muna natin kung ano yung tunay na kalagayan ng mga patay. Pagkatapos, ituro naman natin yung pag-asa ng mga patay. Okay, ate. At balikan natin yung napag-aralan natin nung nakaraan, Berna. Yung Aralin 29 na may pamagat na ano ang nangyayari kapag namatay tayo. Meron ka bang naalalang teksto doon na pwede mong gamitin na at ituro tungkol sa kalagayan ng mga patay? Naalala ko ate yung Ecclesiastes 9:10. Sabi doon na wala nang gawain, pagpaplano, kaalaman o karunungan sa libingan kung saan ka pupunta. Saka sa chapter 3 verse 20 at sa chapter 9 verse 5. Mahusay ka sa tekstong napili mo, Berna. Ngayon naman, mag-aral na tayo sa Aralin 30. At sakto tungkol ito sa pagkabuhay muli or yung pag-asa ng mga patay. At ang pamagat ng pag-aaralan natin ay bubuhayin muli ang mga mahal mo sa buhay. Pagkatapos natin mag-aral, Berna, isulat mo yung mga teksto na gusto mong gamitin sa tungkol sa pagkabuhay muli. Tapos, mag-practice tayo. Kunwari ako yung kababata mo. Ay sige ate, gusto ko yung idea na yan. At pwede ba sa pagdalaw ko muli sa kanya, pwede bang ikaw rin ang kasama ko? Oo naman, Berna. Gusto mo mag-umpisa na tayo sa pag-aaral?
ate.